Ilang araw ko nang dinidiscuss itong topic na ito tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dito sa PhilHealth issue. Kaya lang maraming alam nyo, 136 pages yata yung desisyon na yan. 136 pages yata yung desisyon na yan. At marami pa akong hindi na ipapaliwanag. Tulad nitong issue ng rider. Mga kabunyog, itong issue ng rider. At mayroon pang ibang mga issue. Yung sinasabing doctrine of operative fact. Yun, i-discuss ko yun sa inyo. Bakit hanggang ngayon, ang sabi ng Solicitor General, re-reviewin daw, re-repasuhin daw yung desisyon na yan. Ibig sabihin, pinag-iisipan pa ng Solicitor General na mag-motion for reconsideration. Parang ano na yata yan, hindi na maganda yung ganyan. Sa halip na sundin na lang yung desisyon dahil mali naman talaga ang ginawa ng administrasyon, pinag-iisipan pa raw ng Solgen mag-file ng motion for reconsideration. Re-repasuhin kung anong pwedeng magawa. Siguro, mabigat sa kanila yung sinabi ng Korte Suprema na ibalik nyo yung 60 billion na kinuha nyo sa PhilHealth. Nagamit na kasi nila yon, saan nga naman kukunin yon? Di ba yun yung sinasabi ko, ito ang malaking problema ni PBBM. Saan kukunin yung 60 billion? Yan ang problema kay Recto. Pero yun na nga. Pag-usapan uli natin to kasi sabi ni Recto, sinunod niya lang daw naman ang common sense niya. Sinunod niya lang daw naman ang common sense. Wala naman daw siyang ginawang masama doon. Kaya, ito nga ang pag-usapan natin ngayon. Bakit hindi pa rin, sabi ng Solgen, riripasuhin pa rin yung desisyon na yan? Pangalawa, ano bang ibig sabihin ni Recto ng common sense niya? Tama ba yung pinagsasabi niya na sinunod niya lang yung common sense? At kung hindi niya raw sinunod yung common sense niya, baka mas malaki pang problema ang nangyari sa bansa. Alam niyo mga kabunyog, ibig sabihin, hindi pa rin tinatanggap ng mga opisyal na ito ng gobyerno na mali yung ginawa nila dun sa PhilHealth issue. Kaya nakakalungkot ito, dapat si PBBM na ang mag-correct ng bagay na ito. Sabihan niya na yung mga yan, itigil nyo na yan, sumunod na lang tayo. Anyway, medyo mahaba-haba itong talakayan ko, kaya huwag kayong aalis. Ipapaliwanag ko, ano ba tong rider? Kasi may nabanggit dun sa desisyon tungkol sa rider. Diniklara kasi ng Korte Suprema na unconstitutional yun kasi na-violate yung provision sa Constitution na bawal ang rider. Bawal sa Constitution ang maglagay ka ng rider sa batas. Lalo na yung General Appropriations na yan. Kasi ang pinag-uusapan dyan, GAA General Appropriations Act of 2024. Ang ginawa nila, linagyan ng rider yung GAA ng 2024. So anong ibig sabihin ng GAA? Yan, pag-usapan natin yan. Sino ba ang petitioners? Ito yung isa pang i-correct natin. Ang nababanggit lang na petitioners ay sila Cielo Magno, Retired Senior Associate Justice Carpio, sila Heidi Mendoza, hindi po. Hindi lang sila. Kilalanin din natin sila Nery Colmenares, ang Makabayan Black, ang Bayan Muna, yan The Supreme Court, SC and Bank, during its session on December 3, 2025, acted on the consolidated petitions in the PhilHealth case. Ibig sabihin ng consolidated, yung iba-ibang petitions na final tungkol sa PhilHealth issue, kinonsolidate. Ito yung tatlong petitions. GR number 274778, Aquilino Pimentel III et al. Versus House of Representatives et al. GR number 275405, Bayan Muna Chairman Nery Colmenares et al. Versus Executive Secretary Lucas P. Bersamin et al. GR number 276233, Isang Bayan Coalition et al. Versus House of Representatives et al. Itong Isang Bayan Coalition, ito na yung sila Retired Senior Associate Justice Carpio, Retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, sila Howie Calleja, sila Heidi Mendoza at Cielo Magno. Pero hindi lang sila. Sila Nery Colmenares ng Bayan Muna, Makabayan Black, kasama rin sa petitioners. At si dating Senador Coco Pimentel. I-recognize din natin yung lahat ng mga petitioners. Sila yung main petitioners, yung tatlo. Okay?
Kaya yung mga nagsasabi diyan na ano bang nagawa ng mga makabayan black na yan, yung mga leftist na yan, huwag niyo namang ganyanin. Eh dito nga pinaglaban tayo nitong mga bayan muna sila ni Rick Colmenares, kasama sila sa petitioners diyan. Kaya lang siyempre kasi tayo, mas kilala na natin sila retired Senior Associate Justice Carpio, sila Heidi Mendoza, Shelo Magno. Pero ibigay natin yung credit sa lahat ng lumaban. Kahit yung mga grupo, ang bunyog, hindi kasama ang bunyog sa petitioners. Pero sa social media, sa mga rally sa kalsada, pinaglaban natin yung issue na yan ng PhilHealth. Okay? So, okay, i-discuss na natin yung briefer. Ang ibig sabihin ng briefer, naglabas ang Supreme Court ng one-page briefer. Kumbaga summary, ano bang naging desisyon diyan? Ito 'yon. The Supreme Court, through the ponencia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. Ano to? Ang ibig sabihin, unanimous. 15 yung members ng Supreme Court kasama ang Chief Justice. Lahat sila. Lahat. Kaya unanimous. Lahat sila sang-ayon sa desisyon na sinulat ni Associate Justice Amy C. Lazaro Javier. Ang tawag dun sa desisyon na sinulat niya, ponensya. Ang tawag dun sa sumulat, ponente. So, ano yung desisyon? Ibalik yung 60 billion na kinuha ng national government ang ginawa kasi dito mga kabunyog, mayroong savings or excess funds ang PhilHealth di umano na 89.9 billion. Inorderan ni Ralph Recto, Secretary of Finance, naglabas siya ng Department of Finance Circular. Ang number ng DOF Circular ay 003-2024. So, sa circular na yan ng Department of Finance, inorderan ang PhilHealth i-transfer sa National Treasury yung 89.9 billion. Ang ginawa ng PhilHealth, sumunod. Una munang transfer yung 60 billion. Ngayon, nung na-transfer na yung 60 billion sa National Treasury, ginamit na ng gobyerno. Ipinundo ito sa unprogrammed funds. Yung natitirang 29.9 billion, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema, naghumingi sila ng TRO. Nag-grant yung TRO. Kaya inorderan ng Korte Suprema yung PhilHealth. Huwag nyo nang i-turn over yung 29.9 billion temporarily. Pero ngayon sa desisyon, hindi na temporary, permanent na. Huwag nyo nang i-remit yung 29.9 at yung 60 ibabalik. Yan yung naging desisyon. The court, by a majority vote, also declared void Special Provision 1B, Chapter 43, of the 2024 General Appropriations Act 2024 GAA and Department of Finance DOF Circular Number 003-2024 for having been issued and implemented with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So, isa pa sa importanteng desisyon mga kabunyog ng Korte Suprema, diniklarang void, ibig sabihin unconstitutional, yung dalawa. Ang una, yung Special Provision 1, Paragraph D, Chapter 43 of the 2024 General Appropriations Act, 2024 GAA, at saka yung Department of Finance Circular Number 003-2024. Ano ba yan? Mga kabunyog, ito na papasok na dito ang sinasabi kong rider. Noong 2023, nang pinag-uusapan ang 2024 budget, mga kabunyog, alam nyo kung anong ginawa noong 2023? Nung tinatalakay ang 2024 budget, ang laki ng linagay na unprogrammed funds, 731 billion pesos. 731 billion pesos ang unprogrammed funds. Ngayon, saan kukunin yung pondo doon? Ang ginawa ng Kongreso,
naglagay doon sa GAA ng 2024 ng Special Provision 1D sa Chapter 20 ay sa Chapter 43. Ano yung nakalagay doon? Pwedeng gamitin ng presidente ang mga savings ng mga GOCCs, yung government-owned and controlled corporations, pwedeng gamitin ng presidente. Yan yung Special Provision 1D, Chapter 43. Ngayon, base dyan sa Special Provision 1D ng GAA ng 2024, naglabas ngayon ng Department of Finance Circular na 003-2024, si Ralph Recto. Kaya yan ang sinasabi ni Ralph Recto. Ako naman, ginawa ko lang yung pagpapatransfer dahil mayroon namang legal basis. At ano yung legal basis? Yung Special Provision 1D. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sabi ni diniklara yan ng Korte Supremang unconstitutional, yung dalawa na yon. Yung Special Provision 1D at saka yung Department of Finance Circular. Pareho yun dineklarang void. Ngayon, in-explain dito, ano ba yung Special Provision 1D? Special Provision 1D authorized the return of the fund balance or the excess reserve funds of government-owned or controlled corporations to the National Treasury to fund and program appropriations under the 2024 GAA. So nakita nyo, mga kabunyog, yung Special Provision 1D, inauthorize na i-return or ibalik ang mga balance na pondo or excess reserve funds ng mga GOCCs, ibalik sa National Treasury para gamitin, para punduhan yung unprogrammed funds and unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. Ilan yung unprogrammed appropriations? 731 billion. Mga kabunyog, mga kabayan, yan yung katindi dyan. Kumbaga, may 731 billion na unprogrammed appropriation sa 2024 budget, pinunduhan yon sa pamamagitan nitong Special Provision 1D. Ano yung Special Provision 1D? Binigyan ng power siyempre, ang executive, ang presidente, na i-transfer yon, yung mga savings or excess funds, balance ng mga GOCCs. O, yan mga kabunyog, mga kababayan. O, ngayon, yun namang Department of Finance Circular 003-2024 directing the transfer of 89.9 billion to the National Treasury, representing the fund balance or excess reserve funds of the PhilHealth. Yan na yung in-issue ni Recto. Okay? So, naintindihan na natin, mga kabunyog, ha? Yan yung in-issue ni Recto, yung Department of Finance Circular 003-2024. Anong naging desisyon dyan ng Korte Suprema? Ayan. Ang naging desisyon dyan, ganito. In compliance, the PhilHealth remitted the 60 billion pesos to the National Treasury in 3 tranches. The Supreme Court issued a temporary restraining order, TRO, against the transfer of the remaining 29.9 billion pesos PhilHealth funds and the further implementation of Special Provision 1D of the 2024 GAA and DOF Circular Number 003-2024. So bakit 60 billion lang yung naitransfer samantalang 89.9 billion ang excess funds di umano ng PhilHealth? Kasi nag-TRO na nga ang Korte Suprema. So natigil na, hindi na naitransfer yung 29.9. The Supreme Court struck down Special Provision 1D of the 2024 GAA for being a rider. Ito na, ipapaliwanag ko ng rider. So sa madaling sabi, ang ginamit na basihan ng Korte Suprema kaya ginawang unconstitutional yung Special Provision number 1D ay dahil rider yon. Rider. Anong ibig sabihin ng rider? A provision not germane or related to the bill's purpose. The Constitution requires all provisions of the GAA to be germane to its purpose, to prevent surprise or fraud upon the legislature and to fairly inform the people of the bill's subject. Provision is considered germane if it is particular, unambiguous, and appropriate, while Special Provision
1D is particular in that it relates to the unprogrammed appropriations in DAGA. The Supreme Court found the provision unambiguous because it introduced the concept of fund balance, a term not defined in the 2024 GAA. So yan na. Kumbaga, ang ginawa ng Kongreso, linagyan yung 2024 GAA ng Special Provision 1D. Ang problema, rider yun. Bakit rider? Ang pinag-uusapan sa 2024 GAA ay tungkol sa mga budget ng 2024. Bakit naglagay ng provision doon na binibigyan ng power ang presidente na gamitin yung mga excess funds ng GOCCs? Sabi yung fund balance. Sabi ng Korte Suprema, sinong nagsabi ng concept ng fund balance? Wala namang ganyan na fund balance. Ngayon lang ginamit yan. So, unambiguous yan. Pag sinabi mong provision ng batas, dapat particular, unambiguous, and appropriate. Kapag siya, hindi particular, at ambiguous siya, at hindi appropriate, rider yan. So, ang nangyari doon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ng Korte Suprema, rider yung Special Provision 1D. Okay? So, explain ko pa. While Special Provision 1D is particular in that it relates to the unprogrammed appropriation, in the GAA, the Supreme Court found the provision ambiguous because it introduced the concept of fund balance. The Supreme Court also ruled that Special Provision 1D is void because it impliedly repeals Section 11 of the Universal Health Act and the sin tax laws. Okay, ito pa. Ito pa mga kabunyog, ipapaliwanag ko pa to. Ipapaliwanag ko pa to. Anong nangyari? Mayroon tayong Universal Healthcare Act o yung OCA, UHCA. Mayroon din tayong sin tax laws. Ano yung Universal Healthcare Act? Yan yung PhilHealth, kasama yan. Under Section 11 of the OCA, the PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to 2 years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds, and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves. If the reserve funds exceed the ceiling, the excess must be used to increase benefits under the National Health Insurance Program and reduce members' contribution. Section 11 also expressly provides that no portion of the reserve fund or its income may be transferred to the national government or any of its agencies. Yun, malinaw sa Section 11 ng Universal Healthcare Act na kapag mayroong savings o reserve funds, hindi yan pwedeng ang gamitin diyan, i-invest yan para kumita. At yung kita na yan madadagdag sa pondo ng PhilHealth. Yan yung kapag malaki na yung kita, mababawasan na yung contribution ng members. At hindi pwedeng gamitin yung reserve fund na yan i-transfer sa national government o sa anumang ahensya nito. So, ibig sabihin, yung ginawang batas doon sa GAA ay unconstitutional talaga. Kasi, na-violate yung Section 11 ng Universal Healthcare Act. Okay? So, ito pa, mga kabunyog. Kaya marami talagang na-violate. Ito pa. The Supreme Court ruled that reallocating PhilHealth supposed excess reserve funds through Special Provision 1D and DOF Circular Number 00-2024 makes compliance with Section 11 impossible. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the OCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violate the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. So ang concept ng PhilHealth, ang mga resources ay pinupul doon. Ibig sabihin may contribution ang members, yung mga kita sa iba-ibang batas, ilalagay doon. So hindi siya dapat gamitin kasi yan yung purpose niya. The Supreme Court stressed that Congress cannot repeal Section 11 through the GAA, which may only provide
appropriations consistent with existing laws. It cannot amend or overturn substantive policy. Any changes affecting the UHCA, particularly PhilHealth's reserve funds, must be enacted through separate legislation. The Supreme Court further found that Special Provision 1D contradicts the syntax laws, which earmark specific percentages of excise taxes on sweetened beverages, alcohol, and tobacco products exclusively for the UCA. The Bureau of Treasury must set aside these amounts for the UCA's implementation, and Congress must fully allocate them to PhilHealth through the GAA. Congress cannot reduce, suspend, or withhold these earmarked funds. O, ito pa mga kabunyog mga kababayan. Ha? Ito pa. Itong yung syntax laws natin, ano yung syntax laws? Para ma-discourage ang pagsisigarilyo, para ma-discourage ang pag-iinom ng mga alak, tinaasan ang buwis ng mga alcoholic beverages, tinaasan ang buwis ng sigarilyo. Di syempre may income sa gobyerno 'yon. Portion ng kita doon sa syntax law linagay sa PhilHealth. Nakalagay talaga 'yan. So hindi 'yan pwedeng gamitin. Hindi 'yan pwedeng gamitin sa iba. Oh, nakuha niyo na mga kabunyog mga kababayan. Kaya ganyan 'yon. So, ang nangyari, ang ginawa ng Kongreso doon sa Special Provision 1D, hindi na sinusunod yung syntax law at saka yung Universal Healthcare Act. Kasi nakalagay doon sa Universal Healthcare Act, hindi pwedeng galawin yung mga pundo ng PhilHealth. Ganon din yung syntax law. Dapat yung tinurn over na kita sa taxes sa syntax law, hindi pwedeng gamitin sa iba kasi para talaga yan sa universal healthcare. So yan mga kabunyog mga kababayan. So medyo medyo matindi yung ginawa, So ngayon, the Supreme Court added that while the state may adopt measures to improve the economy, such measures must not contravene what the Constitution itself guarantees, affordable health care for all Filipinos, especially the underprivileged. The Supreme Court also ruled that the Finance Secretary cannot in any capacity augment any item in the GAA because this power belongs to the President. The Supreme Court also ruled that the President did not commit grave abuse of discretion when he certified as urgent House Bill 8980, now the 2024 GAA, which dispensed with the requirement of reading on 3 separate days in the printing and distribution of copies in advance. Except in cases of grave abuse of discretion, the authority to decide whether a certification of urgency is valid rests solely with Congress. In this case, Congress approved the President's certification to expedite the passage of the bill. The Supreme Court also denied. Ito yung medyo kontrobersyal. Ito yung sagot dun sa tanong, pwede bang kasuhan si Recto? The Supreme Court also denied the petitioner's request to determine the liability of the Department of Finance Secretary for technical malversation and or plunder, ruling that such matters are improper for resolution in this case. So ang ibig sabihin, ang sabi ng Korte Suprema, yung sinasabing kasuhan yung Department of Finance Secretary, si Recto, sa technical malversation o kaya plunder, hindi siya pwedeng desisyonan dito sa kasong ito kasi hindi naman yun ang issue. Ang issue dito ay yung legality lang nung Special Provision 1D at saka yung Department of Finance Circular. Ang issue kung tungkol kay Recto ay hindi naman na-raise sa anong ito. So yun mga kabunyog, hindi dito issue si Recto. Ang issue dito ay yung tungkol sa pag-transfer ng PhilHealth. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi namin didesisyonan dito kung dapat bang kasuhan ng plunder o technical malversation yung Finance Secretary kasi hindi naman yan ang issue dito sa anong ito. Hindi yan ni-raise issue na yan eh. Nung ni-raise lang na issue, valid ba, constitutional, legal, yung Special Provision 1D at saka yung Department of Finance Circular. Walang issue na ni-raise kung liable ba ang Finance Secretary at dapat kasuhan. Hindi ni-raise yan issue na yan. Kaya hindi yan didesisyonan sa kasong ito. Kaya yung mga nagsasabing, sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng kasuhan si Recto. Hindi yun. Ang ibig sabihin lang dito, hindi dinesisyonan yung issue na yan.
Di ba? Nakuha nyo? Mayroon kasing mga nagpo-post eh. Hindi pwedeng kasuhan si Recto, sabi ng Korte Suprema. Mali. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi namin didesisyonan dito yung issue kung kakasuhan si Recto or hindi. Kasi hindi naman yan ang issue dito. Nakuha nyo mga kabunyog? Ha? Sana naintindihan natin yung paliwanag. Ha? Mali yung sinasabi na si Recto ay hindi pwedeng kasuhan ng plunder o technical malversation. Ang sabi lang ng Korte Suprema, as to the question kung pwedeng kasuhan ang Finance Secretary, hindi yan ang issue dito, kaya hindi namin yan didesisyonan. The justices who submitted their respective separate opinions also noted that no criminal liability can attach to the Finance Secretary who they found to have acted in good faith. So ang sabi, the justices who submitted their respective separate opinions. Pero opinion yan ng ng ilang justices. Pero hindi yan yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi iba yung separate opinion, iba yung ponensya. Yung kasing ponensya, ibig sabihin yung sinulat talagang desisyon, yan yung desisyon ng korte. May mga justices kasi na sumulat ng kanilang individual separate opinion. Separate opinion nila yon. Hindi pwede yan na maging i-adapt bilang opinion. Kasi ang opinion na inadapt ay dun sa ponente, kay Associate Justice Ami Lazaro Javier. Mayroong mga justices na nagsasabing in good faith si Recto. Pero separate opinion nila yon. Hindi yan yung opinion ng court. Okay? The Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to 60 billion pesos be returned to PhilHealth through the 2026 GAA. Yan yung desisyon. Pasensya na. Kakapagod magpaliwanag. Pero gusto ko kasing ipaliwanag talaga sa inyo ano yung naging desisyon dyan. Sana nakatulong kahit papano ang discussion ko nito. Kahit nakakapagod. Ang iba kasi ang gustong pag-usapan yung intriga kay yung intriga kay gusto nila pag-usapan na si Guanzon. Mamaya pag-usapan natin si Guanzon. Pero ito muna ang gusto kong ipaliwanag sa. Okay? Nakuha nyo na mga kabunyog, mga kababayan? So sana naunawaan na natin ano bang nangyari. Ano bang nangyari dito sa anong ito? So yan. Yan yung issue ng rider. Ang ibig sabihin ng rider doon, bakit linagay doon sa General Appropriations Act ng 2024 na ang President ay pwedeng gamitin yung excess funds o balance funds ng mga GOCCs. Bakit linagay yan sa GAA? Hindi pwede yun. Rider yun. Bakit rider? Napakatindi ng binigay mong power sa President. Gagamitin niya yung mga excess funds daw ng GOCCs. Tapos linagay mo lang parang isang provision lang na maliit. Ano yun? Patago yun. Kaya ang tawag dun rider, singit. Unconstitutional yun. Kasi dapat ang ganyan katinding desisyon ng Kongreso na binigyan ng power ang President na gamitin yung excess funds, dapat title na mismo yun ng batas. Dapat title na mismo yun ng batas. Ibig sabihin, an act granting the President of the Philippines power to use the excess funds of GOCCs. Dapat yun mismo title ng batas. Dito ang ginawa, hindi. Linagay lang doon sa GAA, patago. Yun ang ibig sabihin ng rider. Kaya unconstitutional yun. Parang, ikaw ba naman? Mabutit may nakapansin nun, may ganun palang power na binigay sa presidente. Kumbaga, sinakay lang, linagay lang doon, in-insert lang. Bawal yun. Kasi dapat alam ng tao ano ba yung batas. Ang batas GAA. So ibig sabihin, mga projection, bakit naglagay ka doon ng ganun? Na ang President ay may power na gamitin yung mga pondo ng GOCCs. Napakatindi ng power na yun. Di ba? Napakatindi, binigyan mo ng power ng ganun ng Presidente. Ba't hindi kayo gumawa ng ganung batas na separate para alam, para alam ng tao. So ibig sabihin, patago. Sinong naggawa nun? Ang sabi ni retired senior Associate Justice Carpio, si Salceda.
Si Salceda daw linagay yun Siyempre, tuwang-tuwa naman ang Malacanang kasi binigyan sila ng ganung power. Pero dapat binito yun ni PBBM. Dapat binito niya yon. Sinabi niya, ibito ko to. Ano to rider to. O bakit hindi binito ng Malacanang? Hindi binito ng presidente kasi pabor sa kanya yun Di ba? Pabor sa presidente yun. Imaginin mo, binigyan ka ng power. Kaya lang, sa totoo lang, hindi pwede nga yun kasi ang tawag doon, rider. Hindi siya germane to the purpose of the law. Yan na yun mga kabunyog. So ang nangyari dito, malinaw yung sabwatan. Malinaw yung sabwatan. Nakakalungkot, pero yan ang totoo dyan. Sabwatan. Galawang kurakot, mga kabunyog. Patago. Imaginin mo, ilalagay mo yung special provision, kaya nga special provision. Anong number ng special provision? 1D. Ano yung special provision 1D? Giving the President the power to transfer the excess funds of the GOCCs to the National Treasury to finance the unprogrammed funds. Unprogrammed appropriations. Grabe yun. Kaya sabi ng Korte Suprema, rider yan, unconstitutional yan. Linuloko nyo ang tao. Alam ba ng tao na mayroong ganong power na binigay sa presidente? Wala. Alam ba ng mga kongresista at senador yon? Hindi rin. Kasi linagay mo doon sa ilang pages ba yung GAA? Ay napakakapal nun. Tapos linagyan mo ng ganon. Yan na ngayon yung ginamit ni Recto. Yung provision na yun. Pero dapat sana sa presidente, nung nakita niya yung rider na yun, kasi rini-review naman yan rider to. Ayaw kong gamitin to kasi baka malagay tayo nito sa alanganin pagdating ng panahon. Di ba? Ano yan mga kabunyog? Sa totoo lang, kaya ako tsinatsagaan itong ipaliwanag uli sa inyo. Si bago to rider. Na-discuss ko na ba ito nung nakaraan? Hindi pa. Kaya ito, sabwatan ito. Sabwatan. Parang ganito ang nangyari. Parang ganito ang nangyari mga kabunyog, mga kababayan. Naglagay ng 731 billion, ganun kalaki, unprogrammed appropriations. Ano yung nandun sa unprogrammed appropriations? Mga projects yan, infrastructure yan na projects karamihan, flood control karamihan, pero wala pang pondo. So, saan kukunin ang pondo? Linagay ngayon nila Salceda doon. Pwedeng gamitin ng presidente ang excess funds ng mga GOCCs. Para ipondo doon sa unprogrammed appropriations. Wow, ang tindi. Yan ngayon yung ginamit ni Recto. Based doon sa power na yun ng presidente, in-exercise niya yon. Kaya nag-issue siya ng Department of Finance Circular. Ngayon, ang malungkot dito, bakit ayaw pa rin sumurrender ni Recto? Ang sabi ni Recto, walang mali sa ginawa niya, common sense lang daw yung ginawa niya. Ang sabi naman ng Solicitor General, re-repasuhin namin ang desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, mag-motion for reconsideration pa kayo? Mag-motion for reconsideration pa kayo? Ay, ang tindi nyo naman. Ginawa nyo na yan sa bayan. Hindi nyo pa rin matanggap na mali ang ginawa nyo. Dito ako mga kabunyog medyo, kaya ilang araw ko na itong dinidiscuss. Matindi itong ginagawa nila sa bansa natin. Grabe. Kung hindi tayo magagalit dito, ano ng klase tayo? Diba? Sinabi ko naman sa inyo, kung tama naman ang ginagawa, purihin natin. Pero kung hindi maganda, tulad nito, obvious naman. Obvious naman. Ang problema, galit tayo kay Recto. Ang tanong, si Recto lang ba? Si Recto lang ba? Sino ang naglagay ng provision sa konstitusyon, ay sa GAA, na pwedeng gamitin ng presidente yung sila Salceda. Nung dumating kay PBBM yung GAA ng 2024, inaproban niya. Di ibig sabihin, okay sa presidente yung rider na yon. Puro sa kanya yun Yun ang ginamit ngayon. Yan ang ginamit ngayon. Kaya ngayon, buti na lang, may mga matitino tayong kababayan at grupo na nakikipaglaban para sa bayan. Ito na yung mga petitioners dito. So ako, lagi ko itong dinidiscuss, itong tungkol sa PhilHealth na tunoon pa. Salamat naman. Kaya nga unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin, kahit ang Korte Suprema nagkaisa,
Out of 15, 15. Sabi nila, grabe naman tong ginawang ito. Ha? Oh. Ngayon, sasabihin na naman natin, hindi alam ni PBBM yun. Sila Recto lang yun. Ang hirap naman. Lagi na lang hindi alam ni PBBM to. Ha? Ha? Kumbaga, kailangan din siguro ang presidente pag-aralan niya na ng maigi. Lahat na lang hindi niya alam. Lahat na lang hindi niya alam. Oh. Yung insertions nung mga nila yung Yusek Adoyan Bersamin, ang sabi ni Lacson, ginamit lang ang pangalan ng presidente, hindi alam ng presidente. Dito na naman, hindi na naman alam ito ni PBBM. Maniubra lang ito ni Recto. Binasa ko sa inyo, word for word yung decision. Kaya, diyan ninyo ako maintindihan bakit ako minsan, critical ako sa ginagawa din ng administrasyon. Kasi pag mali, mali. Ano dapat ang gawin dito ni PBBM? Ang dapat nang gawin dito ni PBBM, sabihan niya ang Solgen, wag na nating repasuhin yan, sundin na lang natin. Dapat nga, sibakin niya si Recto. Recto, mali yung advice mo sa akin dyan. Mali pala yan. Sige na, pasensya na. You have to go. O di ba yun ang sinabi kay Lucas Bersamin? You have to go. Ha? Sana ganun. Para maipakita ni PBBM na naisahan siya dyan. Kasi may mga nagdiskarte sa likod ng presidente. Maliban na lang kung alam din ng presidente yon, tapos gino niya. Di ba? Pero kung hindi niya alam niyang lahat ng maniobra na yan, parang naisahan siya, ipakita niyang naisahan siya. Magalit siya. Di ba? Magalit siya. Yan yun. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yung galit ng presidente. Kasi grabe na ito. Ilang beses na tayong nagdi-discuss ng mga ganito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong si Cyril Diamante, ang kulit nito, itungkol daw sa insertion ni Risa, na-discuss ko na yan noon. Na-discuss ko na yun. Para kang sirang plaka, Cyril. Masalamat ka at mabait ako. Di ba? Pero ang pangit naman yan, ulit-ulit ka para kang sirang plaka. Tanungin nyo ang mga viewers ko, diniscuss ko na yung issue na yan sa insertion ni Risa. Kung hindi ka nanood, balikan mo, i-type mo. Di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Kaya, dito ninyo mauunawaan. Bakit hindi pwedeng, dahil lang si PBBM ang nagbukas ng lahat ng ito, wag na rin nating tingnan yung kanyang posibleng pananagutan din? Ay mali yun. Mali yun. Kung talagang hindi involved si PBBM, ipakita niya. Paano niya ipapakita? Ngayon pa lang, itigil niya na yan. Sabi ni Recto, hindi, common sense lang ang ginawa ko. Sabihan dapat ng presidente. ES Recto, huwag ka nang mag-comment tungkol sa PhilHealth, sundin lang natin yan. Di ba? Si Solgen Berberabe, sabi ni Solgen Berabe, riripasuhin namin ang desisyon. Bakit mo pa riripasuhin? Dapat sabihan na ng presidente, wag na nating dagdagan ang galit ng taong bayan. Galit na ang taong bayan sa ginawa natin dyan sa PhilHealth. Kurin nga, hindi ko naunawaan, ganyan pala yan. Sumunod na tayo. Gumawa na lang tayo ng paraan. Di ba? Ganun yun. Gaya, ganun sana dapat ang gawin ng presidente. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.